Ang actress at host na si Kim Chiu ay dumaan sa isang napakahirap na yugto sa kanyang personal na buhay at negosyo. Kamakailan, nagsampa siya ng formal na reklamo laban sa kanyang nakatatandang kapatid na sila Kambini Chiu dahil sa umano'y irregularidad sa pinansyal na bahagi ng kanilang pinagkatiwalaang negosyo. Ayon kay Kim, matapos ang matagal na pagsusuri sa mga dokumento, natuklasan niya na may malaking halaga ng pondo na hindi maipaliwanag ang kinaroroonan, bagay na nag-uudyok sa kanya na gumawa ng legal na aksyon upang mapangalagaan ang kanyang kumpanya at ang mga taong umaasa rito. Sinabi ni Kim na ito ang isa sa pinakamabigat na desisyong pinagdaanan niya. Sa mga oras na pumunta siya sa Department of Justice kahapon, kasama ang kanyang abogado at ilang kapamilya, makikita umano ang tensyon at bigat ng sitwasyon. Sa halip na manatiling tahimik, pinili niyang maging tapat at tuwiran tungkol sa nangyari at humiling siya ng pag-unawa mula sa publiko habang tinatahak ng kanilang pamilya ang masalimuot na panahong ito. Sa mga nakaraang buwan, napansin ng mga taga-subaybay ang tila paglayo ng magkapatid. Noong Agosto, parehong hindi na nila sinusundan ang isa't isa sa Instagram, bagay na nagpasiklab ng maraming tanong dahil kilala sila noon sa pagiging close. May mga cryptic post din si Kim na nagbigay hudyat na may pinagdaraanan siyang personal na pagsubok. Sa kabila ng mga usap-usapang ito, nanatiling tahimik ang magkabilang panig hanggang sa lumabas na nga ang reklamo. May mga kwento ring kumalat na maaaring may kinalaman sa pera ang pinagmula ng suliranin. May ulat na isang bisyo ang posibleng nakaapekto sa pinansyal na takbo ng negosyo, ngunit hindi ito kinumpirma ni Kim. Tanging ang legal na dokumento lamang ang nagsiwalat na may malaking halaga talaga ang hindi maipaliwanag, dahilan para tuluyan niyang tahakin ang formal na proseso. Anyway, mga kapopong, bago umabot sa legal na aksyon, sinabi ni Kim na ilang ulit silang nagtangkang ayusin ito ng pribado. Sinikap umano nilang mag-usap bilang pamilya, ngunit sa mga oras na patuloy na lumalabas ang mga datos ukol sa nawawalang pondo, lumala ang sitwasyon. Napagtanto niyang kailangan niyang protektahan ang mga empleyado at ang negosyo na matagal niyang pinaghirapan, kaya ginawa niya ang aksyon kahit masakit. Sa gitna ng lahat, ramdam ang suporta para kay Kim mula sa publiko. Marami ang nakaramdam ng simpatya, lalo na't hindi madali ang anumang suliraning may kinalaman sa tiwala at pera, higit pa kung kapamilya ang kasama. May mga netizens pang nagsabi na minsan, kahit masakit, kailangang unahin ang katuwiran para maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Sa ngayon mga kapupong, wala pang pahayag si Lakam tungkol sa reklamo. Tahimik pa rin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang proseso. Samantala, sinabi ni Kim na kahit mabigat ang pinagdaraanan niya, patuloy siyang magtatrabaho, susuportahan ang kanyang mga tauhan at hahanapin ang positibong daan tungo sa paghilom at pag-unawa. Well mga kapupong, ang pangyayaring ito ay nagbibigay diin kung gaano kahalaga ang malinaw na usapan at tamang pangangasiwa sa mga gawain, lalo na kung pamilya ang kasama. Minsan, kahit gaano kahirap, kailangan talagang pumili ng direksyong tatahakin para sa ikabubuti ng lahat. Sa mga oras na ipinasa ng mababang kapulungan noong unang araw ng Disyembre ang rekomendasyon ng Ethics Committee, tinanggap nito ang pagpatao ng 2 buwang suspensyon kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. Ayon sa balita, ang serye ng kaniyang social media posts ay nagpakita ng asal na hindi angkop sa isang mambabatas. Mga pahayag na itinuturing na nakasasakit, hindi magalang sa ilang opisyal, at may posibilidad na makasira ng tiwala ng publiko sa institusyon. Kasama sa desisyon ang pag-alis ng 24 na posts sa loob ng 24 na oras mula ng pagtibay ng ulat. Tinanggap ni Barzaga ang desisyon ng walang pagtutol. Sa kaniyang pahayag, sinabi niya na nauunawaan niya ang parusa, subalit nanindigan siyang ang kaniyang mga inilathala ay anyo ng malayang pagpapahayag. Iginiit niyang kailangan pa ring tinig ng pagtutuwid sa mga isyong matagal na niyang binabahala, lalo na ang mga aligasyon ng maling paggamit ng pondo at panlilinlang na ayon sa kaniya ay nakaapekto sa maraming mamamayan. Pinanindigan niyang layunin lamang ng kaniyang mga pahayag na ilahad ang kaniyang pananaw hinggil sa mga usaping pampubliko. Gayunman, sinabi ng Ethics Committee na may limitasyon ang malayang pagpapahayag kapag ito ay nagiging sanhi ng kaguluhan o maling impresyon na maaring sumira sa integridad ng institusyon. Inilarawan ng committee ang ilan sa mga post ni Barzaga bilang padalos-dalos
at nakapipinsala sa reputasyon ng kapulungan. Dagdag pa nila, kailangang pangalagaan ng bawat miyembro ang tiwala ng mamamayan at bahagi ng responsibilidad na iyon ang pagiging maingat sa anumang pampublikong pahayag. Natapos ang botohan sa tala na mahigit 249 ang pumabor sa suspensyon, 5 ang tumutol at 11 ang nag-abstain. Sa mga hindi sumang-ayon kabilang si Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na naghayag ng kaniyang pagkadismaya. Sinabi niyang hindi dapat ito ang naging prioridad ng kapulungan, lalo na't may mas mabibigat pang isyu na dapat sana'y masusing tinututukan. Tulad ng umano'y malawakang maling paggamit ng pondo sa ilang proyektong pambayan. Ipinunto ni Leviste at ng iba pang tumutol na ang bigat ng parusang ibinigay kay Barzaga ay hindi tumutugma sa kung paano inaasikaso ang ibang aligasyon na may mas malawak na epekto sa publiko. Para sa kanila, hindi maiiwasang magtanong ang taumbayan kung patas ba ang pagpapatupad ng mga aksyon sa loob mismo ng institusyon. May ilan ding mambabatas na nagbigay ng suporta kay Barzaga, sinasabing likas na bahagi ng tungkulin ng isang halal na opisyal ang maging matapang sa paglalantad ng pananaw, lalo na kung ito ay tungkol sa kapakanan ng bansa. Babala nila, kung masyadong malilimitahan ang ganitong uri ng paninindigan, maaaring maapektuhan ang malayang talakayan sa loob ng kapulungan, isang bagay na mahalaga sa isang demokratikong proseso. Sa mga oras na nagsimula ang suspensyon, lumutang ang mas malalim na tanong tungkol sa balanse sa pagitan ng malayang pagpapahayag at responsableng asal ng mga lingkod bayan. Maraming mata ang nakatutok kung paano ito magiging halimbawa para sa mga susunod na usapin. At kung fair ba na ipatutupad ang parehong pamantayan sa lahat ng mambabatas, anuman ang bigat ng mga aligasyon laban sa kanila. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing paalala na ang tiwala ng publiko ay nakasalalay sa malinaw, pare-pareho at makatarungang aksyon ng mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong, kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po'y masaya at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat. Pagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong, kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong
naging public official. Kaya ako po'y masaya at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat.